Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Safe, na ipinalabas taong 2012. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Sa Nanjing, China, nakatira ang isang batang babae na nagngangalang Mei. Siya ay isang matalinong bata, lalo na sa math, at kayang lutasin ang mga komplikadong problema sa matematika. Mayroon din siyang mahusay na memorya at hinding-hindi nakakalimutan ang anumang serye ng mga numero. Isang araw, naglalakad pa uwi si Mei kasama ang kanyang mga kaibigan, nang dinukot siya ng isang grupo ng mga lalaki. Dinala siya sa isang pinuno ng Chinese Mafia, na nagngangalang Han. Ang digital data ng kriminal na negosyo ni Han ay madaling matrace, kaya gusto niyang gamitin si Mei bilang kanyang personal na mental calculator, na maaaring magsaulo ng data para sa kanya. Sa una, si Mei ay tumangging makipagtulungan, ngunit nang siya ay pinagbantaan na papatayin ang kanyang ina, pumayag nitong gawin ang lahat ng kanilang utos. Sa ilalim ng pangangalaga ng kanilang pinagkakatiwalaang miyembro ng gang na si Chang, dinala si Mei sa New York kung saan siya nakatago bilang kanyang anak. Sa ibang lugar sa New Jersey, ang dating pulis at cage fighter na si Luke, ay nasa isang matinding laban. Naitakda na niya ang laban at dapat na matatalo siya. Ngunit hindi sinasadyang natamaan niya ng suntok ang kanyang kalaban at nakoma ito. Dahil dito, nagalit ang pinuno ng Russian Mafia na si Emil, na nawalan ng milyon-milyong dolyar dahil kay Luke. Napagtanto ni Luke na ang isang galit na gangster, ay nangangahulugan na ang kanyang pamilya ay nasa problema. You're supposed to go down in a second. The kid's an internet sensation until you put him in a coma, but you cost me $1 million. Nagmamadali siyang umuwi, ngunit huli na dahil napatay na ng anak ng gangster na si Vasily ang kanyang buntis na asawa. Nasasaktan si Luke sa kamatayan at kahit na kaya niyang lumaban, hindi siya gumanti. You're just going to sit on the floor like a dog who wants to die. You cost my father money. Nangako ang grupo ni Vasily na papatayin ang sino mang magiging kasama niya at kakausapin. So, here's the deal. You're free to go. But when you least expect it, we'll be there. We will have eyes on you. Anyone you try to make friends with will die. Like your wife. If you're still here tomorrow, we're going to kill the landlady. Dahil sa walang mapupuntahan, bumalik si Luke sa kanyang bayan sa New York. Nagsimula siyang mamuhay bilang isang taong walang tirahan, gumagala sa mga lansangan ng Manhattan. Makalipas ang isang taon, nagtatrabaho pa rin si Mei sa gang. Dinadala siya ni Chang sa lingguhang pag-iikot sa mga lansangan sa Chinatown. Kabisado niya ang porsyento ng mga kita o ang pagkakalugi ng bawat tindahan. It's almost 800. Want the exact number? $785,370. And the week before? It's losing money. Ang mga may-ari ng tindahan ay dapat magbayad sa gang ng pera ayon sa kanilang kinikita, kaya napatunayang kapaki-pakinabang si Mei sa kanila. Sa buong panahon niyang nagtatrabaho sa gang, marami siyang natutunan tungkol sa kung paano gumagana ang negosyo sa mundo ng mafia. Sa ibang lugar, nakatira si Luke sa isang unorganized homeless shelter. Isang gabi, nakilala niya ang isang lalaking walang sapatos at may malubhang sugat sa paa. Nice kicks. I can't take another. Shut up. Dahil sa awa, binigay niya sa lalaki ang kanyang bagong sapatos. Shut up and take. Still got my old ones. Thank you, man. Jesus loves you. Ngunit kinabukasan, nagising siya nang matuklasan niyang may humiwas sa lalamunan ng kawawang lalaki, at nagnakaw ng kanyang ibinigay na sapatos. Samantala, isang babaeng nagtatrabaho kay Chang ang lumapit kay Mei sa kalagitnaan ng gabi, at ibinalita sa kanya ang pagkamatay ng kanyang ina sa China.
Malubha na pala ang sakit nito at nasa ospital. Nang sumunod na araw, ang pinuno ng gang na si Han ay dumating sa New York sa unang pagkakataon, mula nang ipadala niya si May. May dala siyang papel na may mga serye ng mga numero. Hiniling niya kay May na isaulo ang numero sa loob ng wala pang 10 segundo. Ang mga numero ay tila napakahalaga, dahil sinunog ni Han ang piraso ng papel upang si May lamang ang makakaalam kung ano ang mga ito. Pagkatapos nito, dinala siya ni Chang sa susunod na lokasyon. Sinabihan niya si May na kailangan niyang isaulo ang pangalawang serye ng mga numero, kapag narating niya ang destinasyon. Ang lahat ay naaayon sa plano, hanggang sa sila ay inatake ng Russian Mafia, ang gangster na pumatay sa asawa ni Luke. I'm sorry. I can't let them have you. Hinahabol din nila si May dahil sa mga numerong kabisado niya. Naganap ang shootout kung saan natalo ang Chinese gangster at dinukot naman si May. Sa ibang lugar, si Luke ay nagkaroon ng masamang araw dahil ninakaw ng isang dumaraan ang kanyang pera. Habang sinusubukang bilhin ang isang bagay, nakasalubong niya ang dati niyang kasamahan sa pulisya. Mister, I told you if you don't have money, you have to leave, okay? Come on, buddy, you gotta go. This guy giving you trouble. It's crazy, officer. Get him out of here, okay? Let's go. Out. On the street. I don't want to see you around here. Hey. Jesus Christ. Look what the cat dragged in. Unbelievable. Look at him. I'll call the boys. Agad na nakilala ng lalaki si Luke at dinala siya sa isang abandonadong gusali, kasama ang kanyang mga kapwa-pulis. Noong nakaraan, tinanggihan ni Luke ang kanilang mga tiwaling paraan ng pagtulong sa mga lokal na gangster. Galit pa rin sa kanya ang mga pulis dahil sa pagkakagulo nila noon. Binugbog nila si Luke ngunit hindi siya gumanti. We heard what Docheski did to you. Where I come up from this street, you all back? Why would you come back? Why wouldn't you disappear somewhere far away? We're family. Then you threw us under the bus. Sa huli, inabutan ng isang pulis si Luke ng baril, na hinihimok siyang wakasan ang sarili niyang buhay. Ngunit tumanggi si Luke at umalis. A real talent. It's costing other people money. Unless you want to shoot me in the back. Wouldn't be your first time. Kasabay nito, dinala si May sa pinuno ng gang ng Russia na si Emil, na nagtanong sa kanya tungkol sa mga numero. For the last time, give me the numbers. You're a very brave girl and clever. But do you know how we knew exactly where you're going to be and when? What you can do? Someone told you. That's right. Hindi nagtagal ay nalaman niya na ang babaeng nagsabi sa kanya tungkol sa kanyang ina, ay tinutulungan si Emil sa buong panahon. Hiniling din ng babae kay May na sabihin sa kanila ang code, ngunit sa halip ay sinabi ni May na ang babae ay mamamatay, dahil hindi niya alam kung paano gumagana ang negosyo. Pagkatapos ay binaril siya ng mga lalaki, dahil wala na siyang pakinabang sa kanila. Alam ni May na siya ay magdurusa sa parehong kapalaran, kung sasabihin niya sa kanila ang numero, kaya siya ay tumahimik na lamang. Sa sandaling iyon, isang tiwaling pulis at isa sa mga dating kasamahan ni Luke na si Captain Wolf, ang pumunta sa hideout ng Russian gang, upang hulihin ang mga kriminal. Gayunpaman, hindi niya ito ginagawa para sa batas, ngunit sa utos ng Chinese mafia leader na si Han. Tinawagan ni Emil si Captain Wolf at inalok siya ng dobleng pera higit pa sa alok ng Chinese mafia, para makaalis sa kanyang hideout. Tinanggap ng tiwaling kapitan ang kasunduan at umatras. Sa oras na ito, tumakas na si May sa hideout, nang walang nakakakita sa kanya. Parehong sinimulan siyang hanapin ng mga Russian at Chinese gangster, sa pag-asang mahanap siya bago ang ibang grupo. Maya-maya ay nakarating si May sa subway station, kung saan malapit ng wakasan ni Luke ang kanyang buhay. Ilang segundo na lang ang layo niya mula sa pagtalon sa riles, nang makita niya ang natatakot na batang babae, at pinigilan ang sarili sa pagtalon. Napansin din niya ang mga gangster na pumatay sa kanyang asawa na naghahanap sa batang babae.
Где-то здесь точно, я не мог ошибиться. Upang tumakas sa kanila, sumakay si May sa tren ngunit nasulyapan siya ng gang at sumunod sa likuran. Napagtanto ni Luke na may mali sa kanyang nakikita, at ginawa niyang misyon na iligtas ang bata. Kumapit siya sa tren at pinatay ang lahat ng mga Russian gangsters sa kanyang daan. Kinikilala ng isa sa kanila si Luke, bilang ang lalaking binugbog nila noong 1 taon. Nagulat siya nang makita kung paano natatalo ni Luke ang lahat ng kanilang tauhan sa loob ng ilang minuto. Sa huli, napatay din siya at sa wakas ay nakilala ni Luke si May. You alright? Ngunit sa sandaling huminto ang tren, tumakbo si May palayo kasama ang karamihan, na akala niya ay isa si Luke sa mga masamang lalaking umatake sa kanya. Hanggang sa narinig ni Luke ang isang pulang alerto na code na ipinadala sa lahat ng mga pulis. Napagtanto ni Luke na pinaghahanap din ng bata ng mga tiwaling pulis na tiyak na nabayaran ng mafia. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ng 2 pulis na bumugbog kay Luke ang bata at sinubukang ilayo ito. Dumating si Luke sa tamang oras at agad silang na-knockout nito. I'm not gonna hurt you. Wala pa ring tiwala si May sa kanya, ngunit sumakay siya sa kotse kasama ni Luke nang dumating ang Russian Mafia. Isang high-speed car chase ang naganap sa lansangan ng Manhattan. The other way! Cars go the other way! Hold on. This goes on, a lot of innocent people are gonna get hurt. Good. Then do what I say. Sa wakas, pinatay ni Luke ang lahat ng mga Russian gangsters, ninakaw ang kanilang mga wallet, at dinala si May sa isang magarbong hotel. Let's go. You like a nice hotel. Sa ibang lugar, nalaman ni Captain Wolf na puwersang kinuha si May, hindi ng mafia, kundi ni Luke. Siya ay nabigla dahil si Luke ay hindi nasangkot sa anumang bagay na may kaugnayan sa krimen, mula nang umalis siya sa puwersa ng pulisya. Samantala, pagkatapos mag-check-in sa hotel, si May ay nagsimulang magtiwala kay Luke, at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga numero na kanyang kinabisado. You know Jiao Han? He told me a number. A very long number. You wanna go back to Han Jiao? After I do what he asks, he kills me. Good business. I make too much trouble. Bad business. So what about this number? I can tell it to you. How do you know it's one number and not a bunch of separate numbers? They have a 3 or a 7 before them. 5 of them has a 7 before and 8 of them has a 3 before. All the numbers are random. Sa pagsuri sa format ng mga numero, nalaman ni Luke na ito ay combination sa isang safe sa Manhattan. It's a code, not numbers. They're words. Old school. Combination to a safe. Sinabi ni May na dapat niyang kabisaduhin ang pangalawang numero, bago sumalakay ang Russian gang, na nangangahulugang mayroong 2 safe na may mahalagang bagay sa loob nito. Sa sandaling iyon, nalaman ni Chang ang lokasyon ni May, gamit ang isang tracking device sa kanyang telepono. Siya at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa hotel, at nagsimulang makipagbarilan. Nagsimulang sumiklab ang kaguluhan, nang magtakbuhan ang mga tao palabas ng hotel. It's off. I turn it off so no one could call when I It was... doesn't need to be on. Write down the numbers. Just the ones with the 3 and the 7 in front of them.
Get separated, don't tell him you told me anything. Why? Sa kalaunan, nakipagsuntukan si Luke sa mga gangster, na naging dahilan ng paghihiwalay nila ni May. Hinawakan siya ni Chang, habang si Luke ay nakatakas bago siya mapatay. Alam niyang hindi niya maiiwan si May na mag-isa, at handang gawin ang lahat para makabalik siya ng ligtas. Kaya tinawagan niya si Vasily, mula sa isang telepono na ninakaw niya kanina sa tauhan nito. Nagpanggap si Luke bilang miyembro ng gang nila, at sinabing nasa kanya ang numero na hinahanap ng lahat. Naniwala si Vasily sa kanya at pinapapunta siya sa isang kasino, para ihatid ang nasabing numero. Sa ibang lugar, tinawag ng mayor ng lungsod ang tiwaling kapitan ng pulisya sa kanyang opisina, upang pag-usapan ang lahat ng mga pamamaril. Pareho rin pala silang korap ng boyfriend niyang si Alex gaya ng iba. Inihayag ng mayor na si Luke ay hindi isang normal na pulis. Sa katunayan, siya ay isang ahente ng CIA, na ipinahiram sa puwersa ng pulisya pagkatapos ng 9/11. Noong siya ay nasa puwersa ng pulisya, si Luke at ang kanyang dating partner na si Alex, ay pinaslang ang ilang mga kriminal sa pagsisikap na magpataw ng kaayusan sa lugar. Gayunpaman, kinailangan ni Luke na huminto matapos ilantad ang mga tiwaling paraan ng kapitan at ng kanyang mga tauhan. Nanatili si Alex at hinikayat ang mayor para makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Sa wakas ay napagtanto ng kapitan na ang taong akala niya ay isang loser, ay talagang ang pinakamapanganib na kaaway na mayroon siya kailanman. Sa kasalukuyan, ang dating partner ni Luke na si Alex, ay ang nobyo ngayon ng mayor na naging korap tulad niya. Nang ipaalam sa mayor ang tungkol sa pagsasama ni May at Luke, kinakabahan siya. Para bang may alam siya tungkol sa safe at sa combination nito. Samantala, ibinalik si May kay Han na nagtanong kung sinabi niya ang combination sa sinuman. Nagsinungaling si May na wala siyang pinagsabihan, at iginiit na nagkunwari siyang hindi nakakaintindi ng Ingles. Tinawagan ni Chang si Alex at sinabi sa kanya na nasa kanila si May, para maipagpatuloy nila ang meeting. Pagkatapos ay ibinunyag na ang mga taong katransaksyon ng Chinese Mafia, ay ang mayor at boyfriend nitong si Alex. Samantala, dumating si Luke sa kasino kung saan nahanap niya ang mga Russian gangsters. Tinambangan niya ang lahat ng tauhan ni Vasily at kinuha siyang hostage, na nagpaplanong gamitin siya para bantaan ang ama at pinuno ng Russian gang na si Emil. Where is it parked? Vasily. Not even close. Tinawagan niya si Emil at tinanong siya tungkol sa nilalaman ng safe, bilang kapalit ng buhay ng kanyang anak. Ibinunyag ni Emil na ang safe ng Chinese gangster ay mayroong 30 milyong dolyar sa loob nito, habang ang safe naman ng mayor, ay mayroong isang bagay na katumbas ng halaga ng nabanggit na pera. Ang dalawang partido ay malapit ng makipagkalakalan gamit si May, ngunit ang Russian gang ay pumasok at sinira ang plano. Gayunpaman, ngayon na nakabalik na sa Chinese Mafia si May, matutuloy na ang kanilang transaksyon. Pumunta si Chang upang makipagkita kay Alex, at makipagpalitan ng mga code. Ngayon, ang tanging paraan para mailigtas ni Luke si May, ay sa pamamagitan ng pagkuha ng 30 milyong dolyar mula sa Chinese Mafia, bago maganap ang kalakalan. Ngunit hindi niya ito magawa ng mag-isa, dahil nakatago ang safe sa malalim na bahagi ng Chinatown, at protektado ng pinakadelikado sa mga Chinese gangster. Kaya naman, humingi siya ng tulong sa mga kasamahan niyang pulis noon. Pumayag silang tumulong dahil lamang sa pera. Pagkatapos ay lumakad ang grupo sa hideout at nagsimula ng shootout. Sa daan, maraming gangster at pulis ang namatay.
Nang sa wakas ay marating nila ang locker, ipinagkanulo ni Luke ang mga pulis at pinagbabaril patay ang mga ito, maliban sa kapitan na hawak niyang hostage kasama si Vasily. You put down your guns. I open the safe. Mine's up quick, because the real cops will be here soon. On the floor. Left 26. Kinuha niya ang pera sa safe at pumunta sa opisina ng alkalde. Scratch. Sa kanyang paglalakbay, tinawagan niya si Alex at tinanong siya kung ano ang nasa pangalawang safe. Dahil may pera si Luke, gagawin ni Alex ang lahat ng hiling niya. Ibinunyag niya na ang pangalawang safe ay pag-aari ng mayor, na naglalaman ng isang disk na may data sa bawat sindikato ng krimen sa New York. Nais ng alkalde na ibenta ito sa mga inchik, kunin ang 30 milyon, at hayaan ang mga gang sa kung ano ang dapat nilang gawin. Matutuloy na sana ang deal ni na Alex at Chang, ngunit dahil ninakaw na ang pera, sinubukan niyang makipagkita kay Luke. Ngunit inutusan siya ni Luke na isama si May dahil mahalagang asset ito. Si Alex ay sumunod sa mga utos, pinatay si Chang at ang kanyang mga tauhan, at nagmaneho upang makipagkita kay Luke kasama si May. Have it your way. Sa sumunod na eksena, pumasok si Luke sa opisina ng mayor at tinanong siya kung ano ang nilalaman ng pangalawang safe. Bagamat nag-aatubili ang alkalde, wala siyang pagpipilian kundi ang ibigay kay Luke ang isang disk na may data sa bawat sindikato ng krimen sa New York. Ni-knockout siya ni Luke at bumalik upang makipagkita kay Alex tulad ng usapan. Sa parehong pera at impormasyon, siya ang pinakamakapangyarihan sa laban, ngunit may mas espesyal na hawak si Alex at ito ay si May. Nang sa wakas ay nagkita ang dalawa upang ipagpalit si May sa pera, sa halip ay tumanggi si Luke na makipagtulungan at nagmungkahi na ayusin nila ito sa isang away. Let her go, Alex. Or in a bank. You wanna find out where that money is, you're gonna have to do it the hard way. Naghanda si Alex ngunit binaril siya ni May sa binti. Nakakuha ng pagkakataon kung kaya ay pinatay siya ni Luke. Sa wakas ay tapos na ang problema ni na Luke at May, at hawak din nila ang pera at disk na maaari nilang magagamit para sa kanilang proteksyon. Para sa kaligtasan ni May, pinalaya ni Luke si Captain Wolf at binigyan ng $50,000 bilang kabayaran. 50 grand. For your trouble. You want him safe and sound. Hinayaan din niya si Vasily na makalaya, upang hindi na sila magugulo pa ng Russian gang. Pagkatapos ay ipinadala ni Luke ang lahat ng natitirang pera kay Han, para hindi na nito subukan pang hanapin si May. Nagtago din si Luke ng ilang kopya ng disk sa buong lungsod. Kung sakaling may sumubok na saktan sila, maaari nilang gamitin ang drive bilang isang paraan, upang i-blackmail ang ilang makapangyarihang tao. Sa huling eksena, nagmaneho sina May at Luke papuntang Seattle, upang magsimula ng bagong buhay. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.